Another day to explore Romblon. Isa sa pwede niyong gawin ngayong summer sa Romblon ay ang island hopping. Kabilang sa mga dapat niyong mapuntahan ay ang Lapus-Lapus Beach. Magagandang rock formation at mayayabong na kagubatan ang madadaanan nyo kaya hindi rin kayo maiinip sa boat ride. White sand and clear waters. Ano pang hahanapin nyo ngayong summer? Tagos na tagos ang ibig sabihin ng Lapus-Lapus. Ayon sa mga taga rito, dahil daw ito sa tubig dagat na tumatagos sa mga bato. Kaya mukhang nahati ang tabing dagat ito. Hindi pa gaanong sikat ang lugar na to, kaya pwede nyo itong masolo at mag-swimming galore lalo na kung hindi peak season. Isa't kalahating oras naman mula sa San Andres ay mararating ang Punta Gorda Lighthouse. Isa ito sa mga pangunahing parola sa Pilipinas na itinayo noong 1930s. Mula sa tuktok nito, may enjoy nyo na ang napakagandang view ng dagat. Kita nyo naman oh. At ang maganda pa rito, walang entrance fee. Libreng photoshoot ito guys! Sa paanan ng lighthouse, ang starting point ng trek papunta sa ating next location. May hagdanan na, kaya mas madali na bumaba. Sabak na agad sa activity ng makarami. Mula sa Mampang, kailangan magbangka ng 10 minuto. Depende sa lakas ng alon, papunta sa Blue Hole. Isa ang Blue Hole sa mga sikat na snorkeling at diving site dito sa Romblon. Kasama ang aming guide na si Deo Fausto, susubukan naming sisirin ang Blue Hole. Sinubukan muna ng isa pa sa aming mga guide kung kakayanin namin ang alon. Behero tip, makinig sa inyong guide dahil minsan ay may kalakasan ng alon. Baka mahirapan kayong lumapit sa Blue Hole dahil malapit din ito sa mabatong lugar. Safety first! Tingnan nga natin kung bakit sikat sa mga bihero ang Blue Hole. Medyo malakas ang alon guys ha, kaya hindi ganun kabilis makakalubog sa tubig. Konting buwelo muna. Well, look at that. Snorkel at free dive pa more. Kung iniisip nyo na nakakatakot dahil mukhang hihigupin ka ng Blue Hole, ba hindi ka dapat mag-alala dahil walang force sa loob mismo ng Blue Hole. Okay naman. Yes, mas maganda siguro kung may direct sunlight para mas maganda yung visibility. I'm guessing if you're a aficionado of freediving, might as well try kasi sabi nga nila may mga veteran freedivers daw that dive 35 meters para halabas sa kabilang dulo. Yeah, for non-free divers, apparently pag summer mas kalmado yung waves, so mas bearable para sa mga free dive, I mean para sa mga normal tourists. Aside from the Blue Hole, meron pang ibang snorkeling sites na malapit. Perfect ang White Rock snorkeling site para sa mga gustong mag-enjoy kasama ang mga corals. Para naman sa mga cave enthusiasts, meron din silang bagong natuklasang kuweba. Tinawag nila itong Pearl of Melody mula sa pangalan ng isang turistang nakapunta na rito.
White Rock Snorkeling Site at Pearl of Melody Cave ay mga bagong tuklas ng tourist spot dito sa Romblon. Kung sa tingin nyo ay naubusan natin ang mga pwedeng pasyalan dito sa Romblon, nako, dyan kayo nagkakamali. Dahil minsan lang tayo magawi sa Romblon, susulitin na natin ang adventure. Kahit pa nakatago ang ganda ng lugar na to, makikita at makikita pa rin natin yan. Ito ang Tinagong Dagat. Tinawag itong Tinagong Dagat hindi dahil sa ayaw itong ipakita sa atin ng mga taga Calatrava, kundi dahil nasa gitna ito ng naglalakihang rock formation. Tuwing summer, isa ito sa mga dinarayo ng mga turista. Yan, so hindi tayo ngayon sa Calatrava at may lagoon doon na kuminsan naglalang yung mga tao. Ito talaga yung pinupuntahan nila. Cliff diving. Now, not sure if it's low tide, but it's worth a try. On my cue. Ano? Sama kayo sa biyahe ko? That's right, Bejeros. When I jump, you jump. Hashtag you love my job pa rin, no?